Breaking news mga kababayan. Ito na po, nakakakilabot na mga balak at plano ni Boying Rimulya dito kay Sara Duterte na kanya daw hahabulin ang SALN at kaso ng Parmali para daw ito sa taong bayan. Parang sinasabi niya mga kababayan, wag munang ituloy ang flood control issue. Ang tutukan muna si Sara Duterte kasi nga po malapit na ang 2028. Grabe si Boying Rimulya. Ang kanyang plano, Parmali, SALN, habulin daw at kailangan mapanagot si Sara. Halaka. Parang sinasabi niya mga kababayan, kalimutan na natin ang issue ng flood control. Mas importante ang Parmali at issue ni Sara dahil malapit na ang 2028 election. Parang ganun yung plano niya mga kababayan eh. Nagmamadali. Grabe pati media. Sama-sama po sila. Pati mga tanong. Talagang mala script na talagang wala silang tinatanong kundi Parmali, kundi Sara, SALN, kailangan mapanagot. Kinakalimutan ang issue ng flood control mga kababayan. Grabe ang ginagawa nila. Mala orkestra na mala isang one command, one unity ginagawa nila. Talagang sinusunog nila at talagang gusto nilang mawala si Sara Duterte. Pati si PRRD mga kababayan na nandun na. Kakasuhan daw nila mga kababayan. Parmali. Grabe ang ginagawa nila. Gusto nilang mawala ang balita ng flood control. Ito na po, si Boying Rimulya. Para daw sa taong bayan. Para daw mapanagot ang mga may sala. Bubuksan ang SALN ni Sara Duterte. Alaka mga kababayan, matindi ito. Ito na yung plano nila. Dikdikin si Sara para hindi maging pangulo. Dalian natin. Baka maging pangulo ito tapos lahat tayo. Halaka, ito na po. Nakakakilabot. Pero sabi ni Atty. Torion, huwag kang pakasiguro, Rimulya. 20 years kang makukulong pag kinatigan ng batas ang kaso na kinaso ni Basti Duterte dahil sa paglabag sa batas at pagkidnap kay PRRD at talagang ginawang regalo sa banyaga. Ito na po mga kababayan, nako po, pati si Chavit Singson galit na rin. Hingilan po kami ng reaction sa inyo dun sa sinabi po ni VP Sara noong nakaraan na kung siya po ang magiging presidente ay di daw niya kayo pipiliing ombudsman. Any reaction to that po? No comment. Nothing. Hi sir, good afternoon. Isaiah from PTV4. Sir, reaction din regarding sa naging statement kanina ng Malacanang regarding dun sa ipag-uutos niyo pong pagbubukas ng mga SALN. Ayon po sa Malacanang, tatalima raw sila dito at handa raw po silang buksan ng SALN kabilang raw po ang Pangulo. Yes, bukas ilalabas ko na yung rules instead of Wednesday. I thought it wiser to come up with the rules as soon as possible. And I will just ask for the cooperation of the Senate and the House so that we will have SALNs on file with us, of everybody. Kasi nga, the law intended that to happen, that all national elective officials should also file with the Ombudsman their SALNs. Although administratively, they are run separately from a constitutional office. They have their own rules of running their own houses. Pero hihingi tayo ng kopya sa kanila. Kasi maganda. Mga kababayan, nakita nyo po, talagang wala silang bukang bibig kundi SALN.
Sara Duterte. Mapanagot si Sara para hindi maging Pangulo. Naku po mga kababayan, yari na. Talagang ito yung plano nila, habulin ang BP Inday Sara para hindi manalo, hindi makatakbo. Ipakulong nila bago mag 2028. Naku, delikado si Sara. May on file na rin dito sa Ombudsman ng lahat ng national elective officials. So yun ang isang bagay na mangyayari. But as far as the rules of the SALN are concerned, we will come up with it tomorrow. By tomorrow, you will get a hand of these rules at iano natin, we will really make it available. That's the best. Umpisahan natin from the President down. Umpisahan natin doon. Sir, another Ano lang, question. meron lang siyempre tayong request, no? May undertaking lang lahat na magre-request. So we're all responsible for the information we get. Anong napapansin nyo mga kababayan? Di ba ang bilis nila pagka kay Sara? Wala silang ibang masabi kundi habulin si Sara. Pero ito sa flood control issue, nawala na. Pati itong si Lacson, Tito Soto, mga tahimik mga kababayan. Anong nangyari po sa flood control? Mga Ginoo. Ano yun, niluto nyo na, kinalimutan nyo na. Nasaan na yung issue ng flood control? Bilyon-bilyon ito. Ang hinahabol nyo, yung SALN, yung confi ni Sara Duterte. Hala ka, malapit na kasi eleksyon. Kaya binabanatan nyo lagi si Sara, pati media. Hawak nila mga kababayan. Kita nyo naman yung mga tanong. Wala kang marinig na flood control. Wala kang marinig na Saldico. Wala kang marinig na tungkol kay Gutesa. Wala kang marinig. Ni isang tanong wala. Magkano kayang binayad sa mga media na ito? Wala man lang malakas na loob na nagsasabi. Ombudsman Bossing Rimulya, kumusta na pong status ng flood control issue? Bubuksan pa ba ito? Kailan magsisimula ito? Ang ICI, kailan nyo bubuksan? Na may sa publiko. Aba, walang nangyayaring tanungan. Tila nakakapagtaka pati media, nasungal-ngalan na din. Magkano ang sinungal-ngal sa mga pera ng taong bayan para ibang bayad sa media, mga kababayan. Kita nyo naman yung script. Walang naglalakas ng loob na Boying Rimulya, Ombudsman. Maliban sa SALN, maliban kay Sara Duterte, maliban sa habulin nyo si Sara Duterte, kailan magbubukas muli ang flood control issue? Ano nang nangyari? Wala po Walang naglalakas ang loob. Puro tanong, SALN, Sara Duterte, kailangan managot, Parmali, Duterte. Nako po talagang script ito mga tanong ng mga media. Wala man lang malakas ang loob na nagtatanong tungkol sa flood control issue. Question regards din sa, sabi ng Malacanang kanina, as of now wala pa na pong bagong DOJ Secretary. But kayo sir, magre-recommenda po ba kayo kay Pangulong Marcos? Kung sino po pag-uusapan namin siguro, pag ako'y tinanong, di sasagot ako. Kasi siyempre, nakahiwalay na yung opisina ko sa executive Pero pag ako'y tanungin, siyempre ginagalang yan, nating lahat, siya pa rin ang Pangulo ng Pilipinas. At magbibigay ako ng aking kuro-kuro kung sino ang maaaring humalili sa akin at pumalit sa akin. Bali-balita po si Claire Castro ang ipapalit kay Boying para maging solid star team, dream team. Parang yung Dream Team America, Dream Team Pilipinas. Para solid daw yung grupo. Itong si Manang Claire ang maging ombudsman. Lahala ka. Ay ombudsman maging tawag dito. Kapalit ni Boying na SOJ. Hala ka. Solid. Sa aking iniwan ng posisyon. Alright, thank you sir. Sir, balikan ko lang po. Ayan, ma'am. Ma'am, sir, balikan ko lang po yung sa formally. Sino na po, sir, nakapakit na po ba, sorry,
for the public, nakaakyat na po ba to arraignment yung... May kaso na na-arraign na. I think there were 2 arraignments held already for 2 cases. Pero you're talking about several cases. So yung wala pang arraignment, yun ang pinahila natin para pwedeng pag-aralan at makamada ng todo. Kasi nga, nung tinanong ko ang Office of Special Prosecutor sa tingin nila sa complaint, sinabi sa akin na wala silang kinalaman sa pag-draft ng complaint or even proofreading anything. Ang tingin ko kasi, dapat yan, isang body of work lang dapat yan para consistent with each other. Hindi yan pwedeng isang fact-finding team, at pangalawang fact-finding team, magkaiba yung resulta, one office contradicts another. The ombudsman should move as one. Sabi nga rin ni Malutikia, mga kababayan, yung pagkakatalaga kay Boying Rimulya ay politika talaga. Ito po yung plano po talaga nila. Kaya ito si Mr. Boying Rimulya ang naging ombudsman. Kasi nga po talaga, ang number 1 na plano, habulin si Sara Duterte. Malapit na kasing eleksyon. Kasi itong si Sara Duterte, mga kababayan, ay malakas talaga na contender na maging pangulo. Malakas sa taong bayan. Gustong-gusto ng taong bayan na mamuno. At talagang katandem si Marcoleta dito. Kaya hinahabol lahat nila mga kalaban sa politika. Nako po mga kababayan. Grabe ang nangyayaring gulo sa politika. Talagang ginagamit nilang kapangyarihan nila para mawala yung mga kalaban nila. Grabe na ito. Tapos corruption, flood control na wala ng issue. Dapat isa lang ang boses ng ombudsman. Sir, there was a Senate committee report na Yes. sadly hindi po napirmahan dahil nga po kulang po yung mga nag-agree po na mga senador doon. At kasama po doon, sinabi po ni Senator Gordon na kasama sa inirekomenda si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maireklamo at makasuhan. O, kita nyo po si Gordon. Talagang isa rin ito sa mga kasama na sirain itong mga Duterte. Isipin nyo mga kababayan, nakakulong na si Tatay Digong. Hinahabol pa din ni Gordon para kasuhan daw. Napakakapal naman ang mukha nitong Gordon na ito. Mga kababayan, hindi ka na naawa sa dating Pangulo, Gordon. Kakasuhan mo pa. Malapit ng ang tanda na ni Tatay Digong, Gordon. Ang kapal naman ng mukha mo. Ay nako mga kababayan, magagalit ka talaga dito sa ginagawa ng mga ito eh. Itong Gordon na ito, alam natin ang karakas nito. Mga kababayan, marami ding nakatagong kalokohan nito. Kaya nila gustong kasuhan si Sara at itong tatay. Nako po mga kababayan, yari na. Grabe na lang ginagawa nila. Talagang crucified. Gusto talaga nilang mawala mga Duterte. Matindi ito, mga kababayan. Talagang gusto nilang mawala sa kanilang landas itong mga pamilya Duterte. Rodrigo Duterte na maireklamo at makasuhan. Yun po ba ay sinisilip na natin? Ano po ba yung nakikita natin doon sa prosesong yun? Actually, gusto kong ipatawag si Senator Gordon tungkol dito sa bagay na ito para siyang maglahad ng kanyang opinion sa mga findings ng committee report na hindi nga official committee report. Hindi siya completely official committee report. If the Office of the Ombudsman can take cognizance of anonymous cases, why not cases where a Senator of Republic and together with some other senators agree on? Isipin nyo mga kababayan, imbes na pagtuunan ng pansin ni Rimulya at itong si Ombudsman, kung talagang mga makabayan kayo, itong mga nagnakaw sa flood control issue, billion ito. Bakit ang hinahabol nyo ang mga Duterte? Mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Grabe ang ginagawa nila na pagtatakip, paglabag sa batas. Grabe ang panggagago sa mga Pilipino talaga.
Isipin nyo mga kababayan, ang plano nila, mawala sa radar itong flood control issue na ito. Nako po. And I think that yun naman ang kailangan linawin lang. Kahit hindi siya official committee report, sabihin natin, ay pwede naman kasi nagsisilbing complainants eh. Even in their individual capacity of Filipinos, we should honor their complaints. Kaya patatawag natin kasi sayang naman yung years and years of experience na meron sila at yung kanilang pagtingin sa kaso kung bakit nila isinulat yung mga sinulat nila. So sir, pwede pa pong madagdagan yung mga makakasuhan? Maari pa mangyari yan. That can happen. Basta patatawag natin sila, papatawag ko sila kung pwede para lang malinawan ng lahat at kung bakit hindi ito isinama o kaya kung anong tingin nila sa nangyaring unang draft ng complaint. I consider it now a first draft of the complaint. Sir, pwede po bang masama sa kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Well, depende sa allegations ng complaint, depende sa facts, and the evidence itself. Siyempre, yung allegations niyan will point to a positive role in the controversy. Pag meron siyang positive acts na ginawa, then we will look at it. Titignan natin ang evidence. Hello sir, good afternoon. Actually, natanong na rin po yung gusto ko regarding sa Farmally cases. Pero just to clarify, there are 2 cases filed before the Sandigan Bayan regarding Farmally. Marami. Ilan po? 6 to 8 cases to yan. And there are more pending, I think. There will be more cases pa filed. Kaya lang nga, ang sabi ko nga, dapat yan, isang hulma yan na dapat mula simula hanggang dulo, nagkakaisa ang team ng Ombudsman. Mga kababayan, pansin nyo po, magkano kayang binabayad na mga buhaya dito sa mga mainstream media, mga reporter na nagtatanong, hoy, gawin nyo yung trabaho nyo. Kung talagang mga Pilipino kayo, bakit hindi kayo nagtatanong ng tungkol sa flood control issue? Hindi kayo nagtatanong ano ng issue. Kung kailan bubuksan ang flood control issue, ang Blue Ribbon Committee, ano nang nangyari? Anong ginagawa nyo? Puro kayo parmali, sal-end, puro kayo Duterte. Mga kababayan, nakita nyo po, walang nagtatanong ng tungkol sa kaso ng flood control issue. Puro, ay nako mga kababayan, nakakagalit ito. At special prosecutor. Kasi hindi naman pwedeng kalat-kalat eh. Dapat yan talaga, meron talagang compatibility. Yung views, tsaka na ano yan, nag-harmonize ang kanilang pagtingin sa kaso. Dapat buong buo legal theory. Okay. Gaano katagal niyo po balak i-review yung mga cases na... Hindi magtatagal yan. Kasi nag-PI na naman yan eh. So, pwede na naman anuhin yan. Kailangan lang yung resolution ay... Sabi mga kababayan, kailan magtatagal? Sabi niya, hindi magtatagal yan. Ba't ang flood control issue ang tagal? So pagka kay Sara Duterte at PRRD, Parmali, shall end, confidential fund, mabilis. Ay grabeng selective justice mga kababayan. Grabe po ang ginagawa nila. Grabe ang pagtatakip. Grabe ang pagsisinungaling. Grabe ang pangloloko sa taong bayan. Trilyon ang ninakaw sa flood control. Trilyon ang nakorap. Binulsa ng mga buhaya dito. Pero anong nangyari? Ping Lacson, Tito Soto. Rimulya, Erwin Tulfo, Tito Soto. Anong ginagawa nyo? Ba't nawala ang issue ng flood control? Nako po, grabe naman, nakakagalit. Ay pag-aralan ng gusto. Base sa lahat ng nakalap na ebidensya. Sa pagdirig nun at sa lahat ng ebidensya naroon o naririto na sa tanggapan ng Ombudsman. Okay?
Nag-ask daw po si Speaker D sa inyo ng help para po mag-cancel yung passport po ni former Rep. Zaldico. May update po ba tayo dito? Wala pa, ano. I was told by the OIC of the DOJ that they will start to turn over the findings of the investigations conducted by the DOJ because of its role nung nandun pa ako sa witness protection. So yan po yung balita. Ramdam nyo talaga mga kababayan na selective justice ang nangyayari dito. Wala po tayong maaasahan sa mga ito. Pati reporter, pati media, hawak nila. Nakita nyo naman po ang floor plan. Wala kang marinig sa mga reporter na ito. Napansin nyo po mga kababayan? Talagang scripted ang kanilang mga tanong. At ang direksyon ng tanong, puro Sara, Sara, Sara. Ikulong, ikulong, ikulong. Kasuhan, kasuhan, kasuhan. Nasaan na ang blood control? Nasaan na yung mga sangkot dito? Talagang mga kababayan, kinakalimutan nila yung issue na ito. Na dito tayo nasaktan po mga kababayan, dito tayo umiyak, dito tayo nagagalit sa kanila. Grabe ang ginagawa nila, puro Sara, 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 puro Duterte, Duterte. Pati itong si Taba na si Gordon, hahabulin daw niya si PRRD na makulong. Ano yun, double murder na? Nakakulong na doon, ikukulong mo pa dito? Kakasuhan mo pa dito? Dito rin kay Gordon, di mo makitaan ng ito Alam na. Naku po, darating din ang karma nyo, sa totoo lang. The time of reckoning, ang paniningil ng tao sa ginagawa nyo. Akala nyo permanente ang inyong kapangyarihan, permanente ang power nyo. Darating ang panahon, taong bayan naman ang maniningil sa inyo. Lahat ng ginagawa nyo na paglabag, pagbali sa batas, yan ang inyong pagbabayaran pagdating ng tamang panahon, tamang paniningil ng tadhana, ng langit. Grabe mga kababayan, ako depressed po ako, nalulungkot ako. Frustrated na rin ako mga kababayan sa nangyayari. Selective justice. Buti na lang mga kababayan, merong nag-iisang tumatayo. Lumalaban ng hustisya sa pangalan po ni Marcoleta na isang tunay na nakikipaglaban para sa taong bayan. Yan po ang ating bahagi. Mabuhay po. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.